Lord, you serve. You know my way, even when I fail. I Your holy presence surrounded me, even when I fail you. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way, and your hands are holding me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave.
my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. And you have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. Then you said that it is done. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest praise. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest praise. What can separate me now? And when the earth falls from my eyes, you stand before me. Oh, I know you love me. I know you love me. Oh, to your eyes, to your eyes, lead me to your eyes, lead me to your eyes, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Leave me of myself, I belong to you. Oh, lead me, to the cross. You were as I tempted and tried. You the word became flesh
knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me to Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you love me. Oh, break my heart, oh, what breaks yours? Everything I am for your kingdom's cause. As I walk through burning eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the God, let us be the generation that sees
Seek your face, oh God of Jacob. God, let us be a generation that seeks. Seek your face, oh God of Jacob. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. We bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us whole. We turn our eyes, we bend knees. Oh Lord, we cast our idols. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, oh God, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be the generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be the generation that seeks your face, oh God of Jacob. God, let us be the generation that see your face, oh God of Jacob. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, oh God, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be the generation that seeks your face, oh God of Jacob. Seeks your face, oh God of Jacob. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another. Give us clean hands, give us pure hearts. Let us not leave our souls to another.
po kay Pastor Aiza na siya po ang nagbibigay ng unang panalangin. Panginoong Diyos, Ikaw ang Diyos ng kataas-taasan, ang Diyos na nakakalam ng lahat ng bagay at ang Diyos na siyang makakalayan. Ikaw ang Yahweh, Panginoon o God, at Ikaw ang Diyos na Ikaw nga ang buhay. O Lord, sa mga sandaling ito, bigyan mo kami ng malinis na isipan at puso, Panginoon. Sa ganon, O God, kami po ay aya-aya, Panginoon, O Lord, sa iyong harapan. Sana mo makikinig na iyong mga salita. Naway, Panginoon, sa pagtitipon na ito, O God, Ikaw ay aming manuwalhati. Ikaw ang aming mapapurihan, Panginoon, at magpasalamatan, Panginoon, O God, sa iyong kadakilahan. Lord, nagpapasalamat kami sa panibagong pagkakataong muli na kami po'y tinipon mo, Panginoon, sa tahanan ito upang pagnilayan, Panginoon, ang iyong mga salita. At hinihingi namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, karunungan, Panginoon, at kaunawaan na nasa galing sa iyong Panginoon. Nang sa ganon, O God, ay maunawaan namin ang iyong mga mensahe, Panginoon, O God, sa pamamagitan ng iyong tagapagsalita. Maraming salamat, O Lord, sa panibagong revelasyon, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, na magbibigay sa amin ng katatagan at kalakasan, Panginoon, bilang isang mananampalataya sa gabi nito. Lord, maraming salamat sa mga gagawin mo pa. Buksan mo ang aming tainga, Panginoon, makikinig ng iyong mga salita. Naway, Panginoon, mga salitang ito, Panginoon, O God, ay hindi lamang namin ito mag-isa-isip, mag-isa-puso, Panginoon. Kundi nawa, Panginoon, O God, ito rin magkita, Panginoon, sa aming pamumuhay, O God, na magbibigay kaluwalhatian sa iyong pangalan, O God. Hayaan mo, Panginoon, na lahat ng bagay na gagawin namin, Panginoon, O God, at kalakip nito ay may pag-ibig, Panginoon, O God, at kagalakad sa aming puso na magbibigay, Panginoon, O God, ng karangalan at kaluwalhatian sa iyong pangalan. Maraming salamat, Lord. Ayun din, Panginoon, sa lingkod mo, O God, na gagamitin sa gabi nito, O God. Hayaan mo, Lord, bigyan mo siya, Panginoon, O God, ng anointing, Heavenly Father, Panginoon. Yes, Lord. Wisdom, Panginoon, ang gagaling nang sa ganun, Panginoon, ng iyong salita, ang siyang mamatawi, Panginoon, O God, sa kanyang bibig, Panginoon, na siya rin aming tatanggapin, Panginoon, na nagbubuga sa inyo sa pamamagitan ng salamat, O God. Kayo po ang siyang maghari, Panginoon, sa gabi nito at mamagitan sa amin, O Lord, sa gawain niyo. Pinupurit at sinasamba ka namin, pinapasalamatan ka sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Magandang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa sa Panginoon. 3 puntos ang ibabahagi ko po sa inyo sa gabing ito, no? Bakit nga ba nilikha ng Diyos ang mundo? Yung mundo na ginagalawan po natin. At paano nilikha ng Diyos ang tao? Paano niya ginawa, nilikha? Diba? So, sa unang 2 punto na ibabahagi ko po sa inyo, mga ginigiliw, no? Marami ang nagbibigay ng kanilang opinyon na ang mundo daw ay biglang nalikha daw ang mundo because of the Big Bang Theory. Alam niyo yung Big Bang Theory, may sumabog na mga parte ng ano mga ito, yung mga bato sa kalangitan until such time na na-form ito na naging nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng karagatan, parang aksidente lang ba? Yun ang explanation ng evolution. Yun ang sinasabi nilang evolution of man. Na sinasabi din po nila na ang tao daw ay galing po sa unggoy. No? Nanggaling daw po sa unggoy ang tao. Yun ang evolution na sinasabi.
haka-haka ng tao. Subalit, sa salita ng Panginoon or creation, ang sinasabi po ng Biblia, mga ginigiliw, ito ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Yung lupa na inaapakan natin, yung mundo na nakikita natin, yung mga tubig sa dagat, yung mga ibon sa kalawakan, diba? Ang lahat ng ito ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, mga ginigiliw. Alam niyo, kung babasahin po natin ang salita ng Panginoon, no? Sabi ng evolution, no? Ang sabi po nila, ang mundo daw ay bilyong taon na daw po ito na biglang sumulpot. According to Big Bang Theory, bilyong taon na daw po ang mundo, mga ginigiliw. Pero sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw, ang mundo ay 6,000 taon pa lamang. Yung mundo na ginagalawan natin ay 6,000 taon pa lamang. Ang basehan po natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. Ito po ang reference po natin, yung Biblia, mga ginigiliw. From Genesis to Revelation hanggang ngayon. Yun po, kung kwentahin po natin kung kailan nangyari, ang basehan po natin ay yung salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Kahit ang mundo ay 6,000 taon pa lamang. Kaya ang masasabi ko po sa gabing ito, mga ginigiliw, kung ikaw na sinasabi mo na may Diyos ka, subalit naniniwala ka pa rin sa evolution, no? Yung evolution of man, ibig sabihin, hindi totoo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. At lalong-lalo na hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Diba? Ibig sabihin, hindi totoo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. So dito, himay-himayin po natin, mga ginigiliw, kung bakit nilikha ng Diyos ang mundo. Ang isang kadahilanan kung bakit nilikha ng ating Panginoong Diyos ang mundo, ang isang kadahilanan ay dahil sa atin. Because we are the masterpiece of God. Hindi lang niya nilikha ang mundo dahil ganun lang na nakatiwangwang. Diba? 6 na araw na nilikha niya ang mundo. Kung babasahin po natin ito sa Genesis, at sa 7 araw po na paglikha ng Diyos ng mundo, siya ay nagpahinga. Hindi dahil nagpahinga ang Diyos dahil napagod siya. Nagpahinga ang Diyos dahil nagawa na niya perfectly balanced in terms of natural sin and ecological cycle. Ginawa na niya itong perpekto. Perpekto ang pagkagawa ng mundo, mga ginigiliw. Pero ngayon, naging imperfect world. Naging imperfect ang mundo na ginagalawan natin. Bakit naging imperfect? Dahil sa kasalanan ng tao. Kaya naging sumpa ito, mga ginigiliw, naging sumpa ang mundo na ginagalawan natin dahil sa kasalanan ng tao. At darating ang panahon na gugunawin ng Diyos ang mundo na ito na ginagalawan natin. At siya ay lilikha ng bagong langit at lupa na kung saan doon niya ilalagay ang mga taong sumampalataya at naniwala sa kanyang nag-iisang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang kadahilanan kung bakit niya nilikha ang mundo na ginagalawan natin, upang dito niya dadalhin ang kanyang mga nilikha, yung kanyang masterpiece, ang tao. Diba? Yung tao na sinasabi nga dito na nilikha daw niya tayo ayon sa kanyang kawangis. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, hindi yung kawangis na kamukha natin ang Diyos. Ang kawangis na binabanggit dito ng ating Panginoon
yung kabanalan ng Diyos. Nilikha niya tayo ayon sa kanyang kabanalan. Ayon sa kanyang kabanalan because of His holiness. Mga ginigiliw. Subalit nawala yung holiness na ito, yung kawangis na ito, nung nagkasala ang tao. Diba? Nagkasala ang tao. Ngayon, sagutin ko po yung unang tanong kanina, paano ba nilikha ng Diyos ang tao? Alam niyo mga ginigiliw, ang paglikha ng Diyos ng tao ay nilikha niya sa pamamagitan ng lupa. Dust. Alabok. Pinorma niya ito at pagkatapos niyang pormahin mga ginigiliw, binigyan siya ng hininga. Kaya yung hininga ng isang tao, ang hininga natin, nanggaling po ito sa Panginoon. Nanggaling po ito sa Diyos. Ayon sa pag-aaral mga ginigiliw, ang katawan ng tao, no? Ayon sa pag-aaral, ang katawan ng tao, yung findings po nila, 99% ay galing sa may resemblance ito sa lupa. So, ibig sabihin, tama yung salita ng Panginoon, tama yung binabanggit dito na ang tao ay galing sa alabok. Diba? Galing tayo sa alabok. Saan naman nanggaling ang babae? Saan nanggaling ang babae? Ang pinanggalingan ng babae ay nanggaling sa lalaki. Maraming hindi nakakaalam nito. Ang pagkakalam ng tao, ang lalaki galing sa babae. Hindi. Ang babae po ay nanggaling mismo kay Adan. Kaya makikita natin dito na ang Diyos ay isang dakilang doktor, dakilang manggagamot. Ang ginawa niya kay Adan, inopera niya. Binuksan niya yung kanyang tiyan. Tinanggal niya yung isang tadyang. Kaya't ang lalaki, kulang ang tadyang natin na isa. 27 lang. Dahil yun ang kinuha ng Diyos. Yun ang hiwaga ng Diyos. Yun ang kinuha niya. Kinuha niya yung buto na yun. Iyon ang ginawa niyang babae. So alam nyo na kung saan kayo nanggaling. Nanggaling kayo sa buto ng lalaki. Kaya ang babae, amoy bulalo. Ay, joke lang. Hindi. Kaya ang babae, no, sila ang ibinigay ng Diyos na partner ni Adan. Makikita natin dito na bago binigyan ng Diyos si Adan ng kanyang kasama, asawa, sabihin na lang natin na asawa, binigyan niya muna ito ng trabaho. Oh, tingnan nyo, huwag muna kayong mag-asawa kung wala pa kayong trabaho. Oo, pinagtrabaho niya muna. Hindi pwede na mag-aasawa ka, wala kang trabaho. Ano ang trabaho ni Adan? Ang ginawa ni Adan, binigyan niya ng pangalan ng mga hayop. Opo, biblical po ito ha, hindi ako gumagawa ng kwento. Basahin natin. Genesis 2:16, 18. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Makakasama, partner. At makakatulong, sabi niya. Kaya mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niyang mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga hayop. Yun ang naging trabaho niya, bigyan. Kaya habang binibigyan ni Adan ng pangalan yung mga hayop, tinitignan din niya kung sino yung pwede niyang partner doon.
Nung makita niya yung gorilla, ay hindi pwede, hindi kayo magkamukha, sabi niya, iba to, ibang mukha to, sabi niya. Kaya, yun ang naging trabaho ni Adan. No? Bago niya binigyan ito ng kasama, ano niya, at makakatulong. Sabi niya, di ba? Kung ano ang kanyang itinatawag, yun ang naging pangalan ng mga ito. Kaya, si Adan ang nagbigay ng pangalan ng mga hayop. Yun ang naging trabaho niya bago niya binigyan ng asawa. So, dapat magtrabaho muna tayo bago tayo bigyan ng asawa ng Panginoon. Ang tao nga, dito sa 20, ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at sa hayop sa parang. So, dito makikita natin, marami tayong mapapag-aralan dito, na ang manok, ano ang nauna? Itlog o manok? Ano? Manok. Ikaw? Sino? Ikaw? Manok. Alam nyo na yung sagot, di ba? Siyempre, kasi... Sinabi niya. Kasi maraming naguguluhan dito. Kung walang itlog, walang manok. Kung walang manok, walang itlog. Kuna na. Alam nyo, ang sabi niya dito, nilikha ng Diyos ang ibon sa himpapawid. So, manok. Ano ba ang ibon? Manok yan. Family o chicken. Hindi niya sinabi nilikha ng Diyos ang itlog. Nilikha niya ang mga ibon sa himpapawid. So, alam nyo na kung ano ang nauna. Hindi itlog, manok. So, dito. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao. Pinatulog niya daw si Adan. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Inopera niya, tinanggal niya yung isang buto, yun ang ginawa niyang Eva. Pakisabi sa katabi mo, isa kang Eva. Diba? Ang tadyang na ito, ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Ito ang sinasabi ni Adan. Ang buto ng aking buto, sabi niya kay Eva. Diba? Sa wakas, narito ang isang tulad ko, sabi ni Adan. Laman ng aking laman. Buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya, tinawag kayo ng babae. Alam nyo na kung bakit babae ang tawag sa inyo. Dahil kayo ay nanggaling sa lalaki. O, di ba? Himay-himayin natin, mga ginigiliw. Kaya't ito ang nagiging dahilan, kaya't iniiwan ng babae at lalaki ang kanilang pamilya upang sila ay magsama. No? Ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila ay nagiging isa. So, nasagot na po yung tanong, mga ginigiliw, kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Nilikha niya ito sa pamamagitan ng alabok. Tayo rin, babalik din tayo sa alabok. Pag mamamatay tayo, babalik din tayo sa alabok. Ibabalik din natin yung buhay natin sa Panginoon. Ang sabi po nila, no, ng tao, meron siyang tatlo na, ano bang tawag dito? Yung katawan, yung espiritu, at saka yung body, soul, and spirit. Pero kung babasahin po natin ito sa Hebreo, yung soul and spirit, they have the same meaning. Iisa lang po ang ibig sabihin nito. Paano bang pagkatawag doon? Napag-aralan ko nito noon eh. No, when I underwent seminar, no? Body, soul, and spirit. Pero, yung body, yun ang maagnas, yun ang masisira. Diba? Yun ang magiging lupa, babalik sa alabok. At yung soul, yun naman yung hahatulan ng Diyos. Diba? Yung spirit, yun yung tinanggap natin na espiritu ng Panginoon.
yung spirit na yun lamang yung mga taong nakipag-isa at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kanyang banal na espiritu. Body, soul, and spirit. Kaya yung kaluluwa, yun ang ibabalik natin sa Panginoon at yun ang hahatulan ng Diyos. Kaya, wag nating sabihin na pag namatay ang tao, yun na yung pagpapahinga niya. Yun na ang end ng kanyang buhay na magre-rest in peace na siya. Na-share ko na po sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng rest in peace. Totoo po ito. Biblical po ang rest in peace. Dahil ang rest in peace nasa Revelation 14:13. Ang ibig sabihin ng rest in peace, ito ay ibinibigay lamang ng Diyos sa mga taong naglingkod ng kanilang buhay, nang sila ay nabubuhay, naglingkod po sila sa Panginoon. Di ba? Naglingkod po sila. So pati namatay na masamang tao, rest in peace na rin, hindi po. Ang binibigyan lamang ng rest in peace ay yung mga taong naglingkod sa ating Panginoong Jesucristo nung sila ay nabubuhay. Biblical po ang rest in peace. Nasa Revelation 14:13, Pahayag 14:13. Diba? Kaya mararanasan nila yung kanilang pagpapagal dahil sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya po sa Revelation 14:13, mga ginigiliw. So dito, ano nga ba? Bakit nga ba nilikha ng Diyos ang tao? Katulad ng sinabi ko po kanina, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para pangalagaan po natin ang lahat ng kanyang nilikha. Diba? Para magiging dominahan natin ang lahat ng ibon, lahat ng kanyang nilikha. Tayo ang mag-aalaga sa kanila. Tayo ang pinakamataas na nilikha ng Diyos. Yun ang kadahilanan kung bakit niya nilikha ang mundo. Dahil sa tao, dahil sa atin. Because we are the masterpiece of God. Mga ginipiliw. No, so dito, no? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos? There is only one purpose. Isa lang po ang layunin ng Diyos kung bakit nilikha niya ang tao. Ano sa palagay niyo? Pastora. Be His workmanship. Ha? To be His workmanship. Upang magtrabaho, workmanship. Paano ba yun? Kumbaga, parang kasi hindi, yung parang magpapatuloy dun kung ano yung nasimulan niya bilang isang Diyos niya. Praise God. Para ipagpatuloy kung ano ang nasimulan ng Panginoon. Okay? Praise God. Any other hindi pwedeng idea. Huwag natin gamitin ang idea dito kasi ang idea haka-haka ibig. Walang katotohanan yan. Kwentong barbero. Any leading of the Holy Spirit. Hindi natin gamitin ang idea sa salita ng Panginoon kasi ang Panginoon, yes lang yan, walang no yan. It is always yes. Hindi mo pwedeng gamitin ang idea dito. Okay? Ang sabi ni Pastora Aiza, upang ipagpatuloy daw ang nasimulan ng Panginoon. Praise God. Alam nyo kung ang isang dahilan kung bakit nilikha ang Diyos ng tao? Upang paglingkuran lamang niya habang siya ay nabubuhay. Diba? Upang paglingkuran natin ng Diyos, to serve God. There is only one purpose why God created His man. His creation. To serve Him. Nasa Matthew 22:37-39, di ba? Love the Lord your God. Mahalin mo ang Diyos, ang iyong Diyos, with all. Lahat. Kuna na sinabi niya, lahat. Lahat ng kalakasan mo. Huwag mong sabihin na, nagtatrabaho ako para sa pamilya ko. Hindi. Kung sinasabi mo yun na nagtatrabaho ka para sa pamilya mo,
You are defeating the purpose of God into your life. Nagtatrabaho ako para sa Panginoon. Yun ang sinabi niya sa 1 or 2 Corinthians 10:31. Whether you eat, kakain ka, or drink, iinom ka, or whatever you do, anuman ang ginagawa mo, do it all for the glory of God. Lahat ng ginagawa natin habang tayo ay nabubuhay, dapat napaparangalan ang Panginoon. Imagine that, pag inumulang, dapat maparangalan siya. Habang kumakain ka, pinaparangalan mo siya. Kaya hindi pwedeng kumain ka na nakahubad. Nakahubad ka na kumakain. Kwan ka, Kristiyano ka? Hindi pwede. Magdamit po tayo. Kasi sinabi niya, whether you eat or drink, you are glorifying God. Diba? Yung pagkain na lang pag inom mo lang ng tubig dapat nalulwalhati ng Panginoon. How about the other things that we are doing in every day of our lives? Paano yung ginagawa natin sa araw-araw nating pamumuhay? Napaparangalan ba ang Diyos? Diba? Napaparangalan po ba ang Panginoon sa ginagawa natin? Diba? Kaya nga, nagbigay ako ng napakagandang halimbawa. Yung pag-aaral. Yung pag-aaral. Maganda ang pag-aral. Gusto kong mag-aral, gusto kong makatapos, gusto kong maging doktor, abogado. Tapos pag abogado na ako, mag-ipon ako ng maraming pera. Maganda yung plano mo na yan. Maganda po yun. Pero, kung yung plano mo na yun ay hindi po naka-align sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang salita, hindi naluluwalhati ang Panginoon, that is a sin. Kasalanan na yan sa Panginoon. Bakit? You are now glorifying yourself. You are not glorifying God. Diba? Mag-aral ako. So, ibig sabihin, gusto mo lang magyabang, gusto mo ng recognition, gusto mo ng fame. Diba? Yun ang tao Yun ang tao. Alam nyo, makikita mo ang pagmamatas ng isang tao. The platform is yung Facebook, yung mga social media. Doon makikita mo yung pagmamayabang ng isang tao, pati pagkain niya, naka-selfie. Diba? Sineselfie niya lahat. Diba? Yun ang pinakamatinding platform na ginagamit ng tao upang gamitin niya para magyabang. The social media. Pati pagtulong, naka-selfie. Pagbibigay sa mga mahirap ng pagkain, naka-selfie. So, yun ang the platform that being used in today's context ng mga tao para magyabang. Mga ginigiling. So, pag ginagawa natin ito, mabuti sa atin. Ang alam natin mabuti, mag-aaral ako. Ito na yung fulfillment ng Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, not to harm you, but to give you hope and future. Ito na yung katuparan ng fulfillment ng Diyos sa akin. Walang silbi ang ginawa mo. Kahit nakatapos ka pa ng pinakamataas na edukasyon, kung hindi napaparangalan ang Panginoon, hindi naluwalhati ang Panginoon, that is a sin. Yan ay kasalanan. So, dapat lahat ng accomplishment po natin sa buhay, God is always be glorified. Tingnan yung ginagawa ng mag-asawa lahat, sabi niya, banal yan. Kasi ginawa yan ng Panginoon. Exclusively for the husband and wife, banal po yan. Diba? Dapat napaparangalan palagi ang Panginoon. Yun ang sinasabi niya sa Matthew 10. First or second? 1 Corinthians 10:31. Mga ginigilig. Diba?
Opo. So, yun po. With all your heart, lahat ng puso mo. Sinasabi mo, mahal mo yung kapwa mo, pero hindi mo naman mahal ang Panginoon. Di ba? Paano mo sasabihin na mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita? Yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin. Di ba? Opo. Maraming nagsasabi. Magpakabusog ka, sabi mo. Hindi ka naman nagbigay. Di ba? Hindi naman tayo nagbibigay ng pagkain. Di ba? Opo. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew 7:21. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Hindi niya ito, ini-a-address ito sa mga unbeliever. Ini-a-address ito ng Panginoon sa mga taong nakakaalam ng katotohanan na hindi nila isinabuhay at isinagawa ang kanyang salita. Diba? Sa buhay natin. Walk, talk. Kung na, talk, walk. Paano ba yun? Walk, talk. Diba? Walk the talk. Okay. So, with all your heart, with all your soul, yung kaluluwa natin, that is spiritual. Diba? Yun ang kalooban ng Panginoon na sinasabi niya. Nasa John 6:40. Ano ba yung sinabi niya sa John 6:40? At ito ang kalooban ng aking Ama. Ano ba ang kalooban ng Ama? Sinasagot niya ito sa pamamagitan ng kanyang salita sa John 6:40. At ito ang kalooban ng aking Ama, na tayo ay sasampalataya sa kanyang nag-iisang anak. Yun, ang kalooban ng Diyos sa atin. With all your soul, lahat ng iyong kaisipan. Pero tayo kung minsan, naiisip lang natin ang Panginoon pag may kailangan tayo sa Kanya. Di ba? Oo. Naiisip lang natin pag walang-wala na tayo. Di ba? Di. Alam niyo yung karanasan namin mag-asawa. Ito ang palagi ko pong ipinagyayabang, mga kinigiliw. Even in the smallest chamber of my heart, kahit sa pinakamaliit na sulok ng aking puso, 9 na taon na pong nakakalipas, hindi ko naisip ni minsan na ako tatalikod ako sa paglilingkod sa Panginoon. May mga pagsubok sa buhay, there are circumstances in life. Naranasan namin walang makain. Naranasan namin nagutom. Pero hindi yun ang naging dahilan para manghina po yung pananampalataya po namin sa Panginoon. Dahil naniniwala po kami. No? Sinabi niya sa kanyang salita na God already provided everything you need. Inihanda na lahat ng Panginoon ng iyong pangangailangan. Diba? Kaya sinabi niya, huwag kayong magdala ng imbangan ng pagkain, huwag kayong magdala ng paglagyan ng pagkain. Sabi niya, diba? Opo. Dahil alam ng Panginoon, inihanda na ng Panginoon yung mga tao na tutulong sa iyo, yung mga tao na magbibigay ng pangangailangan mo. Pero kung mali yung motibo mo sa paglilingkod ng Panginoon, you will never succeed. Hindi ka magtatagumpay sa paglilingkod sa Panginoon. Mga giligili. Huwag mo nating tignan yung na pag sumunod tayo, may pagpapala. Hindi po.
Kaya, imagine that, 9 na taon. Alam nyo, ang layo ng pinupuntahan namin, 8 taon na po, except the time of pandemic na pumupunta kami sa Kawayan. Pumupunta po kami, nag-aaral kami. 9 years na kaming nag-aaral ng salita ng Panginoon. Imagine, hindi lang sa Kawayan. O dito lang, lapit-lapit, wala pang 5 minuto, dito ka na. Di ba? Malapit lang, pero kung minsan wala pang makapunta. Mas mahirap pa yung pinuntahan ko. Tanay Rizal, ano pa? Mas malayo naman yun. Cavite. Imagine kung oras na pag-travel mo, mag-a-attend ka lang ng Bible study. Di ba? Cavite lang, Cavite. Ang layo-layo. Pero pinupuntahan namin. Kasama ko yung mga anak ko, yung pamilya ko, yung asawa ko. 9 na taon na po namin ginagawa ito. Hindi po kami nagreklamo yung layo. Kaya, yun yung mga pagsubok sa buhay natin kung hindi natin kayang gawin ang maliit na bagay. Kung hindi tayo kayang pagkatiwalaan ng Diyos ng maliit na bagay. Paano niya ipagkakatiwala ngayon ang kanyang kaharian? Paano niya pagkakatiwala yung kaharian niya sa atin? Kung napakalit na bagay, hindi na tayo mapagkakatiwalaan. Opo. Yun po yung paglilingkod. Diba? Huwag lang tayong maglingkod sa Panginoon sa panahon na meron tayo. Diba? Ang dami nating thanks, Lord. Kung may nakuha tayong pagpapala, may mga blessing, kahit utang, thank you Lord. Sinasabi mo, blessing yung utang, hindi. Diba? Opo. Alam nyo kung bakit magiging blessing lamang ang isang bagay, paano natin masasabi na ang isang bagay na natanggap natin ay blessing? Pagpapala. Paano po natin masasabi na ito ay pagpapala? Kita amanda kita na bayag nga kwatuyay, Kristiyano, ni Brother Jimmy. Paano mo masasabi ng isang bagay ay blessing? No, pastor, no, madadagi dyan yung banag na ano nga in-expect na i-ready up. Okay. Sino pa? Ano pa? Dagdag Ma'am Barbaro? Hindi ka nangihin. Ha? Hindi ka nangihin. Gusto ko dumarat. Ano kang dumaw-dawat at dati si Mang Pet. Ni Mang JM. Ano? Pastora. Nagiging blessing lang ang isang bagay, Pastor, kung ito ay nagagamit mo para sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. Praise God. Nagagamit mo ito para sa kalwalhatian ng Panginoon. Pero ang pinaka-the best yan, tama yan, kaya lang hindi lang natumbo. Magiging pagpapala lamang yan when it is being shared. Kung ibinabahagi mo, pero kung sinasarili mo, paano maging blessing? Blessing lang para sa'yo, ma'am. Para lang sa'yo, sinasarili mo yun eh. Oh. A blessing is a blessing when it is being shared. Diba? Diba? Kung nagbibigay ka ng pagkain, yung natanggap mo, sineshare mo, hindi mo sinasarili. In general kasi ang pagsagot ni Pastora. Pero kung hindi mo sinare yun, hindi blessing yan. Kaya magiging blessing lamang isang bagay. Kung nagbabahagi rin tayo, hindi natin sinasarili, mga ginigiliw. Diba? With all your soul, with all your heart, with all your strength, lahat ng iyong lakas. Diba? Lahat ng kalakasan natin, gamitin natin ito para sa Panginoon. Diba? Kasi yung lakas natin galing po sa Panginoon yan. Huwag mong sabihin na diskarte ko yung 3 stories na bahay ko, diskarte ko yan.
So, hindi mo na pinarangalan ng Panginoon. You are not glorifying God anymore. Umaasa ka na sa sarili mong abilidad. Diba? Baka yung 3 stories na bahay mo, baka magiging bahay gagamba yan. Kasi, sino bang nagbigay sa atin ng abilidad? Binigyan tayo ng Panginoon ng abilidad upang magkaroon tayo ng lahat ng mga ito. These are unmerited favor. Yung bahay na ito, yung mga sakyan, grasya lang yan ng Panginoon. Grasya lang po niya yan. Grace po. Because of the grace of God, hindi dahil sa atin. Po, kasi kahit anong oras, pwede niyang kunin. We are just a caretaker of it. We are just a stewards of the things na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi pag sinasabi natin, akin yan. Lahat ng natatanaw ng mata mo, akin yan. Yung lupa na nakikita mo, kung saan nakarating yung mata mo, ay pag-aari ko yan. Pati dagat, tinuro mo na lahat ng pag-aari mo. So you are now practicing the Lordship of God. Diyos lang ang pwedeng magsabi na pag-aari niya yan. Wala tayong pag-aari dito sa lupa. Oo, lahat hiniram lang natin, pinahiram lang yan ng Diyos. But we should be a good steward kung paano natin pagyayamanin yung mga bagay-bagay na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lahat ng ito dahil lamang sa grasya ng Panginoon. Diba? Imagine that. Ginawa kang Kristiyano ng Panginoon, binigyan ka ng bahay, makapag-aral ka, nag-asawa ka, binigyan ka ng asawa, binigyan ka ng anak, inligtas ka niya. So, what a grace! Ano bang we are blessed sa mga grasya ng Panginoon. Ano ba yung grasya? Alam niyo yung grasya? Something that we cannot deserve. Hindi natin karapat-dapat na tanggapin ang mga yan. Something that we cannot deserve, but God is still give us the favor. Binibigyan pa rin tayo ng pabor ng Panginoon kahit hindi natin deserve yung mga bagay-bagay na ito. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Na dapat in reciprocate, mag-content tayo. Gagawa din tayo ng paraan para maparangalan ng Panginoon sa mga bagay na ito, mga ginigiliw. Diba? Opo. So I hope you are being encouraged sa salita na ito ng Panginoon. Napakarami po tayong natutunan, no? Yung pagkakaiba ng creation at evolution. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa evolution at sinasabi mong Kristiyano ka, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Diba? Yung creation yan ay ayon sa salita ng Panginoon. Na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kawangis. At yun ang gusto na maibalik ng Panginoon. Yung nawala na kawangis na yan. The original design of God na maibalik tayo sa dati sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? So I hope you are being encouraged, mga ginigiliw, sa mga napag-aralan po natin sa gabing ito. At sa mga nanonood po ni Mare, Pastora Nelia, Wela, Wesley, Ma'am Princess, at sa lahat-lahat po ng patuloy po na tumatangkilik sa gawain po na ito ng Panginoon, pulis na pastor. I-share po natin ito, mga ginigiliw, upang sa ganon marami pa po ang makakatanggap
ng grasya, marami pa po ang makakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. I-follow po natin ito, i-share po natin to the rest of the family, sa mga kaibigan po natin. God bless everyone. God bless you po. God bless po. Thank you po. Shout out mga kinikilo.